At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong naging tugon ni Senator Bato de la Rosa dito nga po sa tila bagay panggigipit sa kanya ng gobyerno ni Marcos Jr. Mantakin nyo mga kabayan ito pong si Lucas Bersamin kanya nga pong sinabi na kung ito pong ICC ay maglalabas ng warrant of arrest na kung saan ipapa-aresto po si Senator Bato de la Rosa, ay gagawin din daw po nila yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Na kung saan isasakay po sa eroplano si Senator Bato at dadalhin po dun sa ICC. Ganyan po kadali kay Bersamin nasabihin at gawin yung mga bagay na yan dahil sila po ay nasa pangyarihan ngayon. Nakalulungkot lang mga kabayan dahil tila bagay hawak na po nila hawak po ng Marcos admin yung batas na kung saan kaya po nilang balik-balik to train. Kaya po nilang guluhin yung saligang batas para lamang sa kanilang pansariling mga pangarap sa buhay na kung saan gusto po nila tumagal sa pwesto. Isama mo pa po dyan ang DOJ secretary po natin na kung saan gusto pong mag-ambisyon o may ambisyon po na maging isang ombudsman. Matataas po ang pangarap mga kabayan Gusto walang hanggang kapangyarihan. Kaya akala po nila, hindi po sila papanagan ni Senator Bato de la Rosa. Ano pong sinabi ni Senator Bato de la Rosa? Sabi po niya, hindi po siya natatakot diyan sa mga pinagsasabi po ni Bersamin. At alam naman po ng taong bayan daw na mali ang ginagawa ng mga ito. At syempre, alam naman po natin na bilog po ang mundo di ba? Bilog po ang mundo. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ibaba ka. Darating po ang panahon mga kabayan, maniwala po kayo sa hindi. Ito po ang mga to, yan sina Marcos Jr., sina Bersamin, sina Torre, kasama pa si Remulla. Yung mga nagkanulo kay Pangulong Duterte, magbabayad din po yan mga kabayan. Ito po mga kabayan panoorin po natin yung naging interview nga po kay Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, pasok po. Kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang ganda nga naman, phrasing, Bato, taunts. Administration, yung pag tinataunt mo. Parang inuudyok mo talagang. Tinututsa-tutsa mo, di ba? So ito nga, hinaman po ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ikanya, sama ang palasyo, ang Administrasyong Marcos, na ituloy nyo itong pag-aresto sa kanya, Arestuhin siya at isuko sa International Criminal Court tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit po ni De la Rosa, malaking pagkakamali daw yung ginawa nitong Administrasyong Marcos. Yung pag-aresto at pagsuko kay FPRRD na ngayon ay simula po noong March 11, March, April, May, June, July. 4 na buwan na pala na nakapiit doon sa kanyang detention facility sa The Hague, Netherlands. Pakinggan po natin bahagi ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. If they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. But if they want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte, napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again. At para kay De la Rosa, ito pong pagpapalutang ng posibilidad na siya ay aarestuhin ay diversionary tactic lamang para ilihis yung atensyon ng publiko mula sa issue ng pagkakadawit kay First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Estados Unidos dahil sa cocaine overdose. Nilinaw naman ng Malacanang na wala itong natanggap na opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Police Organization o Interpol tungkol po sa bagong warrant of arrest. Pakinggan natin ang pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators
ni dating Pangulong Duterte. Bunsod din ito kasi, merong panayam si Executive Secretary Lucas Bersamin, no, sa Kyodo News noong Wednesday, July 16. Ika niya, maaari daw ipaaresto ang mga kapwa-akusado ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ang Interpol ng kanilang red notice para maipatupad ang warrant of arrest ng ICC kung maglalabas nga ng warrant of arrest ng ICC. Pero sinabi rin ni Bersamin na kung sakali namang maglabas ang Korte Suprema, dahil tatandaan nyo, may nakabinbin pa rin po sa Korte Suprema ng mga petisyon. At kung maglabas naman po ang Korte Suprema ng pasya na kailangang idaan sa due process bago isuko ang sinuman, tatalima sila. No? Yun po ang gagawin. Dati nang kinukoy ng mga ICC prosecutor ang siyam na tinatawag pong co-perpetrator, no, kapwa-akusado, umano ni Duterte sa kanilang yung sa application nila para sa arrest warrant. Bagamat itinago ang pangalan ng siyam, nabanggit daw si De La Rosa sa dokumento. Madalas mabanggit ng mga ICC prosecutor, ito pong si Senator De La Rosa, dahil po sa naging papel umano nito sa pagpaplano at pagpapatupad ng Oplan Tokhang. Mula pa nung sa Davao City, no? Sila, sa pamamagitan ng Davao Death Squad nila. At matatanda, nagtuloy yun dahil si Bato de la Rosa ang tinalaga na hepe ng Philippine National Police. At siya yung ng Administrasyon Duterte mula nung umupo ang Pangulo, no? Noong 2016 hanggang 2018 nang tumakbo siya bilang senador. Inilabas noon ni De La Rosa yung Command Memorandum Circular number 16-2016. Ito po yung naging basahan para sa tinatawag na Project Double Barrel na siya pong nagpasimula sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Kalauna itinawag itong Oplan Tokhang. Sa tanong kung magtatago ba siya para makaiwas sa pag-aresto, sinabi po ni De La Rosa na hindi niya ito kailangang sagutin pa. Pakinggan po natin si Senator Bato. If you are facing a government that is not observing, is not trying to preserve its sovereignty, then I don't have to answer that question. At wala na rin daw siyang inaasahan mula sa Administrasyong Marcos. At hindi rin daw siya dadalo sa nalalapit pong State of the Nation address si Pangulong Marcos sa July 28. Dahil ayaw daw niyang makipagplastikan sa mga tao mula sa Malacanang at sa ilang mga kongresista. Samantala, posibleng isa sa mga miyembro ng Duterte Bloc sa Senado ang tatakbo po sa pagka-Senate President. Yan po ay kung, malaking kung, uurong si Senator Francis Chis Escudero sa laban para sa naturang posisyon. Ayon po kay Senator Bato, kabilang sa napipisil nilang isabak para maging Senate President ay sina Senator Amy Marcos o kaya ay si Bongo. Senator? Kung halimbawa ayaw ni Chis na maging Senate President, then our second option is somebody from within that Duterte 7 ang aming ipupus. Nandiyan naman si Senator Amy Marcos, andyan si Senator Bongo, andyan si Senator Marcolita, andyan si Senator Mark Villar, anybody can become Senate President. Sir, provided he's being supported by 13 senators. Gayunpaman, naniniwala si Senator Bato na hindi aatras itong si Chis Escudero. Mas pabor din naman niya sila na ito mamuno para ituloy ang mga programang nasimula na noong 19th Congress. Naniniwala naman itong si Senator J.V. Ejercito na hindi na magbabago ang numero. At yung suporta kay Escudero, isang linggo kasi anya bago ang pagbubukas ng sesyon. Aabot na po sa 17 hanggang 18 ang pumirma sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Senator J.V. Ejercito. Parang wala akong narinig na ganyang anggulo, no, na or ganyang information na may possibility na si SPGs ay hindi magtuloy o umurong kasi I would think he already has the numbers, no, to retain the Senate presidency. Nung ang pumirma ako, nasa 14-15 na eh. So I would think na kasi
mas alam nila na I think SPG has the numbers siguro, kaya mas madadagdagan pa yan. Being the incumbent Senate President, syempre may advantage yun. At sa mga nakausap ko rin na mga colleagues, hindi naman ko nakausap lahat because breaking, pero sa mga may chance ako nakausap, mukhang KSP chista sila. At naniniwala din po si Senator JV na mas pinili naman senador si Escudero dahil malaking bentahe para sa papalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte ang pagiging abogado nito.